Unti-unti pang binibigyang linaw ang pagkamatay ng dalawang basketball players sa gitna ng Ateneo team building activity sa Aurora. Pinaiimbestigahan na ng NBI ang nangyaring trahedya. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano ang mga natuklasang detalye sa insidenteng ito? Cheryl, asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ng student athletes na si Rene Batebornia at Divine Adili base sa kanilang medico legal. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon ng Aurora Police na may dalawa pang kasamang nalunod o malunod sina Batebornia at Adili sa dagat na sakop ng Dipaculao, Aurora. Nakahimlay na sa kabaong nang muling masilayan si Rene Batebornia ng kanyang pamilya. Isa si Rene sa dalawang miyembro ng Ateneo Blue Eagles na nasawi sa kasagsagan ng kanilang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Boy guys, see you next month. Base sa medico legal, asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ng 2025 palarong pambansa MVP ayon sa Aurora Police Provincial Office. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Aurora Police na 4 ang napaulat na tinangay ng alon sa nasabing team building activity. 2 sa kanila ang nailigtas. 4 yung allegedly na nalulod, pero po yung 2 ay nakabalik. Tapos po yung 2 ay nawala. Bigla po silang nahila doon sa mas malayo na parte ng dagat at hindi na po sila nakita. So nagkaroon po agad ng paghahanap after several minutes bago po sila nakita. Tumagal ng higit kalahating oras bago nahanap ang mga biktima. 5 dipa ang layo mula sa dalampasigan. Base sa salaysay ng pamunuan ng hindi pinangalan ng resort sa mga otoridad, nangyari raw ang insidente sa bahagi ng dagat 300 metro ang layo mula sa resort. Hindi raw nagkulang ng paalala ang resort sa grupo na huwag lumayo para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa salaysay ng 2 pang muntik malunod, nakalinya silang lumusong pero nakabalik agad ang iba sa Pampang. Sa panayam naman sa programang Ted Filon at DJ Chacha, nilinaw ni Police Major Lorena Bautista na walang nakitang pasa sa katawan ni Batebornia at Adili. Yung claim na maraming pasa, meron ho ba kayong kayang paliwanag doon? Kung sakasakali man pong maaari nyo sagutin po, Major? Yes, sir. Based po dun sa investigation na kinandak, wala naman pong sign, sabi nga po dun sa statement po nitong ating MDRM o ng ating responders, wala pong bruises or pasa na nakita dun sa mga biktima nung sila ay ma-recover. And until now, we are waiting po sa medical legal report from the hospital at hindi pa po na ibibigay sa atin ito. Kinumpirma rin ng Aurora Police na wala pang sinumpaang salaysay na nakuha sa teammates ni Batebornia at Adili na kasama nila bago sila masawi. Tanging coaching staff pa lang daw ng koponan ang nakapagbigay ng joint sworn statement. Ang malinaw sa ngayon, naglalakad sa tabing dagat sina Batebornia at Adili bago tinangay umano ng malakas na alon na humatak sa kanila sa malalim na bahagi ng dagat. Gaano kalalim niya daw yung tubig sa salaysay po ng testigo? According sir, hanggang hita po ng ating mga biktima. Tinangay po sila ng rip current. Movement po iyon ng tubig sa ilalim po. Opo, parang hinigop sila ng alon papunta po sa gitna. Ganun ho ba yun? Hindi ko po sila ng rip current, sir. Yung current po kasi sa ilalim po siya ng tubig. Samantala, inutusan naman na ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para magsagawa ng investigasyon sa insidente. Sa Setyembre ang Season 89 ng UAAP pero hindi pa siguro dyan kung sasali ang Ateneo Blue
Eagles matapos ngayong nangyari sa mga player nito. Tinanong natin dyan si UAAP Executive Director Rebo Sagisag. Pinapaubaya na raw nito ang desisyon sa pamunuan ng Ateneo de Manila University. Nasa Ateneo, ika nga ang bola maging sa usapin ng sanctions na posibleng ipataw kay Coach Tab Baldwin. Isinusulong ng Philippine Sports Commission ang batas para i-regulate ang propesyon ng pagko-coach. Nagpaabot ng tig 250,000 pesos ang PSC na financial assistance sa mga pamilya nga ni Baterbonia at Adili. Sa isinagawang stakeholders meeting ng PSC, siniguro nila na hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Pakinggan po natin ang pahayag mula sa PSC. Hindi po binabaliwala ng mga taga-gobyerno ang problemang ito. At meron pong makakausap ang mother ni Rene in solving this problem. Nakatakdang bisitahin ng mga opisyal ng PSC ang pamilya ng namayapang si Rene Baterbonia ngayong gabi. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.